So, hello guys, for today's video, magde-demo lang ako kung paano ko ginawa yung cake drum ko para makatipid din. Kasi nga, ngayon, sobrang mahal na talaga ng ingredients ngayon. Halos konti na lang yung tubo ng mga baker natin. So, at least paano maka-save din tayo sa cake drum na, di ba, kahit alam mo, isang beses lang gagamitin yan. Pagkatapos ng party, itatapon lang. Parang ang sayang talaga. So, ayan, ginagawa ko lang to para kapag 1 tier lang yung cake. Kasi, hindi masyadong mabigat. Kaya ng styrofoam. So, yung styro pala is size 1/2 size. Binili ko siya dito sa malapit na grocery store. So, meron siya. Yung ganyang size po makagawa na ako ng 12 inches po. So, ayan. Yung cost pala ng cake board is 18 pesos. Tapos, yung styro na ganyan is 46 pesos. So, kung i-costing ko, so mga almost 30 pesos lang yung isang magagawa ko na cake drum. So, ayan. 12 inches pala yan. So, first, di ba, ginuhitan ko muna yung nabilog para masukat talaga natin na sakto talaga siya. Okay lang siguro na malampas siya. Wag lang yung parang makulang kasi mahirap na natin i-adjust yan. So, ayan, naglagay lang ako ng double-sided tape dyan para idikit yung styro natin para once na mag-bake na tayo, hindi siya malaglag or kakapit pa rin siya. At yan nga, dinamihan ko lang yung paglagay para sure talaga na hindi siya aangat once na magdikit na yung styro at yung cake board. Medyo hassle lang pero okay naman kasi nga makatipid nga tayo. Siguro mas okay na gagawa kayo nito in advance. So, ayan, kagabi dalawa lang yung ginawa ko kasi dalawa lang naman yung order ko. Mas maganda rin na pagkatapos ilagyan nyo siya ng ribbon na talagang sakto talaga sa kapal ng styro. Kasi yung nabili ko parang makikita pa rin yung styro sa baba. Kasi yan lang yung available na size na gusto kong kulay na color black. So, ayan nga. Mas okay pa rin na double-sided tape yung nilalagay ko kasi kapag glue stick ata, feeling ko baka malulusaw or matutunaw yung styro natin kasi nga, di ba, mainit. Tsaka yung styro is madali siyang masunog. At ayan nga, may lagpas nga So, tinrim ko na lang. Sobrang mahal talaga ngayon ng cake drum for siguro mga 65 pesos na yung piraso ng 12 inches. Yan na yung pinakamura. So, sa ginawa ko, so talagang makasave talaga ako. Sa mahal ba naman ng ingredients ngayon? Yan na lang yung way para at least yung tubo natin hindi naman mababawasan. Hindi naman siya maka-apekto ng natin. Siguro sa mga 2 tier, yun yung bumibili na talaga ako ng cake drum na makapal para secure din yung cake natin. So, ayan na nga, dapat maingat lang talaga kasi yung cutter natin sobrang talim yan. Nilagyan ko na rin ng double-sided tape sa gilid
Kasi dyan natin iti-tape or ididikit yung ribbon na gagamitin natin. Minsan, kapag white color naman yung kailangan ko, hindi ko na tinatanggal yung double-sided tape. Kumbaga, yan na lang yung puti na lang na makikita nyo, yan na lang yun. Kapag baker ka talaga, kailangan mo talagang maging resourceful, na mag-iisip ka talaga kung paano mo siya magagawa para maging maganda at saka makatipid ka rin. Hindi lang naman mga ganyan, minsan din sa mga, alam mo na yung mga order natin, imbis na bumili tayo ng topper nga, diba? Ginagawa na lang natin yung fondant. Kasi nga, diba, kapag bumili ka pa ng mga figure, sobrang mahal nga. So, kung kaya mo naman talagang gawin, so gagawin na lang talaga natin para at least yung time lang yung makukonsume natin, hindi na tayo mag-add pa ng extra na gastos para sa cake. So, ayan nga, tinanggal ko na yung double-sided tape kasi nga, lalagyan na nga natin ng ribbon na color black. So, sa ribbon, 2 metro lang yung binili ko kasi nga, 2 lang din yung lalagyan ko. So, ayan nga, dandahan ko lang nilagay yung ribbon kasi nga madikit nga siya. So, make sure natin na kapag dinikita natin, nasa saktong pwesto siya, hindi siya nakaangat sa cake board. So, sana nga nakatulong itong life hacks ko or tips sa mga nag-uumpisa pa lang mag-bake. Try nyo din po to, malaking tulong po talaga sa akin. Basta gawin nyo nga lang ng advance kasi kapag rush order na, syempre wala ka ng time gumawa niyan. So, no choice ka, bibili ka na lang talaga ng cake jam. Pero minsan nga, yan yung problema kasi may mga sizes talaga na hindi available sa baking store. So, lilibutin pa natin lahat ng baking store para makita lang yung ganyang size. Katulad ko, dito ako sa Pabia, pupunta pa ako ng city, so babiyahe pa ako ng mga almost 20 to 30 minutes para lang makahanap ng mga cake drum na kakailanganin. Tsaka meron din kasing cake drum na according sa picture na isend the client is yung may mga makulay, di ba? May cake drum talaga na may black or pula. So, ayan, yan na lang yung ginagawa ko. So, or nilalagyan na lang natin ng fondant yung cake board sa taas para makuha natin yung eksaktong kulay. Kagaya ng isang order ko dyan na color black. May sobrang akong black fondant sa isang cake. So, yan na lang yung nilagay ko. So, thank you pala sa mga nanonood at tapos nyo yung video kahit alam ko medyo bored yung voice over ko. Thank you pa rin sa suporta at saka panonood. Sana nakatulong itong life hack sa inyo. Maraming salamat po. Ayan na nga po yung order natin.